Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Bureau, alistahan kang 25 pangaran ka mga bagyong uyan na taon, kabali ang 10 auxiliary name o karagdagan ng mga pangaran. Kan 2024 sa 17 bagyo, ang naglaog sa park kung saan anom ang grabe nagwalat ng distroso bago natapos ang taon. Abang ini, yung mga bagyong nagtama sa Pilipinas, magpun sa Severe Tropical Storm Christine, sa Good Super Typhoon Pipito, na anas sa namatian sa huring quarter kan taon 2024. Kakampi Network News. Pinunala kang Commission on Elections, COMELEC, kasugma ang disposal kang 6 na milyon na official ballots na masasayang sana huliman sa ipinalawas na temporary restraining order kang Korte Suprema na pabor sa nagkapirmang pigdiskwalipikan na kandidato. Napagaraman na ipinasararom sa inventaryo ang gabos na imprintang balota. Asin bibiyahe ang mga inis sa COMELEC Warehouse sa Santa Rosa, Laguna para sa magkakalagang disposal. Sigun kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kada baluta nakakatinad 22 pesos, kaya sa kabilugan 132 milyon pesos ang kantidad kang pundong nasayang sa sainda. Apor kayan, magkakaigwa masubot ng 2 simanang delay o pagkaabala sa pag-iimprinta ka mga balota. Sa ibong mangkan si Siguro Garcia, na badalagos ang pagkukulusir kang midterm election sa May 12. Ito naman na pinagdalaan kang COMELEC ang deadline sa pag-iimprinta ka mga balota sagod sa Abril 14. Uli sa kinakaipuan pang iba ang mga ini sa malabawang polling precinct sa interong Pilipinas. Oras kunyan mga tugang, alas 5:12 ng pag-aga. Nagkasundo ng Pilipinas asin China na ipagparagos ang pagpapautob ng rotation asin resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na manunuparan sa West Philippine Sea. Ang desisyong ginibos ay kasampulong bilateral consultation mechanism, meeting kang Pilipinas asin man China dapit sa WPS na ginibos sa Xiamen, China. Ang tripo nakatutok sa pag-responde sa mga presenteng issue sa reyon kung saan para yung ipinahayag kan duwang nasyon ang silang commitment sa dialogo asing kooperasyon sa ibong ka mga dai nare-resolbira na issue. Nakasundo pa man ang duwang nasyon na ipagparago sa mga rotation asin resupply operations sa Ayungin Shoal takaning mapakalma ang tensyon asin binibisto ang mga positibong resulta ka mga misyon na ini. Ipinahayag ang Pilipinas ang mga kahaditan dapit sa presensya ka mga barko kan Chinese Coast Guard arin sa Zambales asin aside na mga aktibidad sa mga maritime zones kan Pilipinas na sigun sa Department of Foreign Affairs dahil nagbabagay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS asin sa mga lay na pang maritime kan Pilipinas. Uli kani, nagkasundo ang duwang nasyon na pakusugon ang kooperasyon kan sa mga Coast Guard asin tinawan doon ang importansya kan pagtatarabangan sa ocean meteorology asin marine scientific cooperation. Oras ko niya matugang 14 makalampas. Aga alas 5 rin pag-aga. Mientras tanto, sa iba pa mga baretan niya tungkol sa Radyo Nacional, ipinahayag kang Philippine National Police Civil Security Group
na ginigibo na ang administrative investigation laban sa security guard kan sarong mall asin sa isyong kinakasabitan kani sa sarong aking nagtitinda ding sampagita sa sarong pahayag. Sinabi ni PNP Civil Security Spokesperson Lieutenant Colonel Yudisan Gulgiano, pinag-aaralan naman ang posibleng kastigong pwedeng atubangon kan sinambit ng gwardya. Ang susya, sarong opisina kan PNP na yuan nakatuka sa pagpaparuwas ni mga lisensya ka mga pribadong security agencies. Matandaan ulay-ulay sa social media ang viral video kan sinambit ng security guard matapos ang garunggayo violenteng pagsitar asin pagpahali sa aking sampagita bindor na yaon mismo sa tumagan kang sarong mall duman sa Mandaluyong City. Kakampi Network News. 15 makalampas ang oras na lasinggo ni pag-aga sa iba pa mga baretang kunyan sa Radyo Nacional. Mababa ng presyo kan broken rice sa kaliwa kam ng Pangulo na nasa irarom kang programang Rice for All o RFA. Pag-alis sa 40 pesos kada kilo, pasiling sa 38 pesos kada kilo, sigun sa Department of Agriculture. Sigun kini Secretary Francisco Laurel. Paging epektibo ini sa Ngunyan Aldaw, Biyernes, Enero 7, bago pa manipautob ang maximum suggested retail price na 58 pesos kada kilo para sa 5% broken imported rice. Kabali man sa nagkapira pang abot kayang opsyon na makukuha sa mga kadiwa site ang mga minasunod. RFA 5 o 5% broken rice na 45 pesos kada kilo, RFA 100 o solid rice 100% broken rice na 36 pesos ang kada kilo, National Food Authority rice stock na ipapakal sa vulnerable sector sa kantidad na 29 pesos ang kada kilo. Pwedeng mapanaba pa ng 4 na bulan ang termino ni Police General Romel Francisco Marbil bilang Chief kang Philippine National Police. Sabi ni Interior Secretary John V. Cribulla, sinabi kan DILG Chief na makusog ang indikasyon na mai-extender ang termino ni Marbil alagad Mayo pampayag si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. manungod sa bagay ni. Sigun saya, pwedeng ikonsiderar kang Presidente ang panagalang na eleksyon sa maabot na bulan kabayo para gibun rason ang pagkapalabak ang termino ng Marbil sagod sa bulan kan Hunyo. Si Marbil, ibinugtak PNP Chief kang Abril 1 taon 2024. Asin nakatalaan ko ta magretiro sa maabot na Pebrero 7 ngayon na taon, pag-abot kang mandatory retirement age kaning 56 anyos. Miyembro siya kang Philippine Military Academy Sambisig Class of 1991. Kakampi Network News. Ang tabera natin mga tuga mga live report magaling sa mga pagkiriban niya sa lawas. Sa iba pang details ka mga bareta niya itong unyan, bareta pa mag-irari sa Radyo Nacional, nagpapatanid ang BMI na parte kang Fitch Solution Company na pwedeng bumagsak sa 59 pesos 20 centimos ang niribayang kan piso laban sa dolyar ngunit na taon sa ibong kampay kiaram kang Bangko Sentral ng Pilipinas sa merkado. Sa opinyon kang BMI, ang niribayang kang piso sa dolyar makawat sa 55.20 sagol 59.20 ngunit na taon. Alagad pwede pang maglampas sa 60 pesos ang kada dolyar ang niribayan. Depende kung makumanan ang merkado sa mga piga-anunsyar na patakaran ni US President Donald Trump. Paliwanag kini, ang pagbabakang interes sa mga pautang, yuman ang nagpapaluya sa balor kan piso alagad nababalansiban ini kamparating pagbabakal ng dolyar kan BSP. Aminado man ang BMI na dain nangyari ang pagkilauman kaning pagkusog kan piso kan Disyembre na binabasol kanin sa mga banta kan US Federal Reserve na maglangkaw ng interest rates na nakapiktar sa currencies ka mga emerging markets arog kan Pilipinas. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugan, 19 minutos makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga, baretahali sa luwas, kasunduan ka mga toda, asinsang ko ng panlunsod, dahil manda na susunod,
plete sa Trimobile, planong ihuros liwat sa 13 pesos. Bareta haliki Maiko Garcia. Eksaktong sarong taon na nakakaagi Enero 17, 2024 kan magkondusir nin public hearing ang sanggunang panglungsod kan Naga managod sa paglangkaw kang pamasay sa Trimobile pasiring 15 pesos. Duman ang saro sa naging resolusyon kang komitiba iwaan kunday magbago ang ugali ng mga driver na nagtataga o nagpipili ng pasahero liwat ining ibabalik sa 13 pesos. Sa pahayag ni Consul Omar Benape, SP Chairman on Transportation and Public Safety, naglobo da ang bulyong ng reklamo sa sayo opisina asin PSO maging sa online katakod kan pananaga sa plete sa Trimobile lalo na kan December. Long overdue na subot ini alagad pinagbigyan lang ninda. Ulit at ibaan pwede pamandang magbago asin sa mga pakiulay ka mga toda. Alagad sarong taon nagayo ang sendang urulay sa public hearing alagad tibaad nakakalingaw na ang sektor kan transport. Kung kaya plano nilang pagulayan sa komitiba, dangan ibukas sa sunod na sesyon ang liwat na paguro sa pamasay sa Trimobile, e-trikes at syntaxical pabalik sa 13 pesos bagali sa 15 pesos. May pamangkitang nakukuhang reaksyon halik kay Hil Belen na presidente kan Fetoda Manugudigdi. Dagdag na bareta sa ladulkal ni po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Pinag-imbestigaran. News. Kakampi Network News. Alas 5:20 oras ngunyan. Balikan tayo ba mga bareta sa Lado Nasyonal? Apat na ahensya kang gobyerno ang ipapaapod ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Palasyo Malacanang para sa nakatalaan na private meetings. Titipuron kang Presidente ang Department of Public Works and Highways, siniman ang Department of Education, Commission on Higher Education, asintas na. Patanda, nasa 26 bilyon pesos na pundo kan DPWH ang tinapiyasan. Matapos ibito kang Presidente ang 2025 national budget. Patandaan dahil parang nahaloy pinanunsyar ni DPWH Secretary Manuel Bruan. Ang daging kasukuan ka Presidente nagibuon ang complete rehabilitation kan EDSA. Sa rosubutin sa priority projects kang administrasyon sa tao kan target na mapakaray ang riding quality sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Payo man abiso ang parasyo kung posibleng mapag-uralayan ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill sa pag-ulay kang Presidente sa Department of Education. Sa ibong kan kontrobersyal sa pigtalaan na provision kan na propostong lay kung saan itutulod ang comprehensive sexuality education. Piginauman man ilatag ka mga nasambit ng ahensya. Ang mga plano sa programa ngunyan na 2025. Batao man di mga direktiba ang Presidente dapit sa mga proyektong dapat tutukan. Inot naman na tinipon kang Presidente ang DOH, National Irrigation Administration, Department of Agriculture, Department of Tourism, Department of Labor and Employment, DSWD, pati naman Department of Science and Technology. Mababayadan na mga tugang kang PhilHealth ang claims ka mga ospital as di ba pang health institution. Ini ang promesa sing kasiguruhan ay tinaw kang Philippine Health Insurance Corporation PhilHealth sa liwat na magsalang kani sa pagdangog kang Senate Committee on Health may koneksyon sa sobrang pundo kang State Health Insurer. Sigun ki PhilHealth Senior Vice President Renato Limsiaco Jr. nagtao na linggo signal ang Office of the Government Corporate Council para bayadan ang mga denied claims kang mga ospital. Sinabi ni Limsiaco na dawa na deny na mabayadan ang claims kang enot uli sa late submission, ini babayadan magiraray kang korporasyon oras na maporbaran kang PhilHealth Board. Sigun pa, dakulang kahalugan ini sa parte kang mga ospital, kabali na ang mga non-hospital facilities para maitaw ang pundo sa saindap. Sinasabi mo ni PhilHealth Senior Vice President and Spokesperson Dr. Israel Pargas ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated, asin government hospitals, igwapan 10 billion pesos na i-claim hali sa PhilHealth. Balikan tani ba pampareta halikod dyan sa lawa, soltero sa Midrabak, Camarines Sur, arestado sa sarong Aquillo ini. Programang pangsalud kang pamilya Villafuerte, namamating maray, asin pinapakinabangan ka mga taga-Manoan kang Pasakaw. Paretang yan haliki Mike Gravito.
District Board Member Nino Tayko na sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur, aral daw kadakol-dakol na mga residentes o pamilya sa Banuan ang natatabangan kada pamilya Villaferte sa paagi kan opisina ni Governor Luigi Villaferte maging ni 2nd District Congressman El Rey Villaferte sa aral daw subot dakol na mga pasakenyo nagkakaigwa ni na problema sa indang salud ang natatabangan kan pamilya Villaferte. Ano daw po, ako po ang makapagsabi, maluwas sa ospital, sa mother sito, ICC, BMC, ultrasound, upang CT scan, gabus, nahiling po, namamati ang serbisyo po kang probinsya. Kaya sa totoo lang po, mayo man kaming masabi talaga digdiyo po sa Pasakaw. Kaya binabalos naman po ang pagpadangat mi sa pamilya Villaferte kang mga pasakinyo po. Kada eleksyon, nahiling man po kang pamilya Villaferte na talagang overwhelming po ang sa inyong kapangganahan digdiyo sa Muya, sa Banuan. Parte kan naging mga pahayag ng 2nd District Board Member Nino Tayko dapit sa mga programa asin proyekto na padagos na mamatean kan Banuan din Pasakaw, Camarines Sur gikan sa pamilya Villaferte. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network. Alas 5:25 oras ngunyan, ibinahayag ang Philippine National Police na 10 sa 29 aktibong dating pulis. Asin mga dating pulis na may warrant of arrest, may koneksyon sa ginigibong operasyon na kinakaibultuan kan 6 ukang ginibong operasyon na may koneksyon sa 6.7 billion pesos na drug haul sa Manila kan 2022 ang nasa kustodiya ng kunyang kampulisya. Kasuma, kinumpirmar ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pardo na 10 sospek suminoko na asin na arestar. Kabali sa mga na-account, iyo ang mga opisyal, kabali ang 4 na patrolman asin nagkaperang harangkon opisyal, arugan sa rong Teniente Coronel, Major, Kapitan asin iba pa. Hinaharap pa kang PNP at 19 karagdagan opisyal na imbulto sa kontrobersyal na kaso. Ang mga kaso laban sa 30 individual, kabali ang 2 general kang pulisya, nagpuon sa mga pagbalga sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kabali ang pagtatanom ng ebidensya asin pagkaabala sa sasangat ni kaso kan droga. Ang kaso nag-ikot sa dismiss sa Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Nalado ko pa ning haros sarong tonelada ni na pinagtutubo ng Cebu na nagkakantidad ng pa 6.7 billion pesos kan 2022. Ang operasyon kinukonsider na ginibot ang kaning tahuban at sarong dating dahil nagtrayumpong anti-drug sa pagmaigot laban kay Mayo. Mayong nairis ng bagong kaso kan bird flu ang Bureau of Animal Industry sa laog ning sarong simanang monitoring kang ahensya. Ilyang inot na pagkakataon sa laog ning haros sarong taon na mayong nairistro sa nasyon na bagong aktibong kaso o outbreak kang avian influenza. Pasaro sa record kan BEI. Igwapang 136 na barangay halis sa kabinugan at 53 na syudad at munisipalidad sa interong Pilipinas ang nadeterminan na apektado kang bird flu. Ang mga ini halis sa siyam na probinsya at 5 riyon. Pagaliban sa 53 na munisipyo asin syudad, 51 ang nag-report na mayong kaso ng bird flu sa laog ng 90 días, mentras tanto nga natala mayo man outbreak halis sa 31 sa 60 días. Sa presente, 17 probinsya sa interong Pilipinas ang naideklara bilang bird flu free. Kinabibilang ini kang Aurora, Batangas, Cagayan, Camarines Sur, Capiz, Cotabato, Davao del Sur, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Leyte, Maguindanao del Sur, Pangasinan, Quezon, Rizal, South Cotabato, Padilaman, Sultan Kudarat. Kung ikukumpara sa nakalis na taon, 154 mga barangay, halos sa 66 na syudad at munisipyo ang apektado kang bird flu. Sa kaparehong peryodo, kanagtalikod na taon, solamente 14 probinsya. Sana ang nalinig halis sa epekto kang bird flu. Kakampi Network News. Nagparwas naman ng pahayag ang Parasyo Malacanang dapit sa laging komento ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na pwede subot magampang umampang ang nasyon sa very detrimental president kundi masunod ang kamawutan na mangyari kang Iglesia ni Cristo kan ginibo kani ang National Rally for Peace kan Lunes, Enero 13. Patandaan sa sarong Facebook post kan Biyerkules, Enero 15. Nagtaon ng opinion si Enrile dapit sa impeachment kasunod ka nangyaring peace rally kang INC. Katakot gani, ipinag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na parating bukas si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
sa mga ideya ka mga miyembro kan sa gabinete arog ni Enrile. Alagad, mantinido subot na rin nagkikibrada ang posisyon ng presidente dapit sa isyo na nakasudad sa isyo ka nakasudad na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Matandaan kang Enero 13, kang magkondusir ang INC ng peace rally sa tracing sites o lugar sa maribibang parte ng Pilipinas. Nabali ang Quirino Grandstand sa Manila, napigyan din rin naglampas sa 1.58 milyon para ipangapudan ang katulidungan asim pagkakasaro sa nasyon. Katuyon pa bang kanasabit ng rally kang Iglesia ni Cristo ang pagkapaabot ng suporta sa pahig ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kanagtalikod na taon na dahil na idagos ang pagkapatalsik sa Vice Presidente. Mientras tanto, matapos na nasabit ang rally, pinahayag ni Bersamin kan nagtalikod na Martes na dahil managbago ang posisyon ng Presidente dapit sa mga nakasunod na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Oras kunyan, alas 5:30 na po ni pag-aga. Mabreak lang kami ang mga balita sa doon na Antabianan live sa 99.9 WEB-FM Camsur, dyan po sa Rinconada area. Good morning man sa mga nakantabay sa mo sa KM Kakampi Partido 99.3, asin sa mga nakantabay sa mo sa 91.9 BBS-FM. Digdi po yan sa Sinod Canaga. Good morning man sa mga nakantabay sa mo sa FB Live sa mga oras na ini. Biyernes na ngunyan ha. 17 na po ka bulan na Enero taon 2025. May birthday bonggang celebration kang kumpleanyo si Congressman Migs Villaferte dyan po sa Nabwa. Bisita ang mga sikat na banda araw kang Bambo at yung pong paggamanggiyan. Kaya si mga taga-Rinconada, magpasirin na kamo sa Nabwa Camarines Sur at yan para po sa sarong konserto may koneksyon sa birthday party ni Congressman Migs Villaferte kang Rinconada. Babalik ang mga balita sa Kakampi Network News at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Nagpromesa ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, na tatabangan ang pamilya kang estudyanteng pig-alaw kang security guard mientras nagtienda ning sampagita sa atubangan kasarong mall duman sa Metro Manila. Ini ang pahayag ni DSWD Assistant Secretary as a spokesperson Irene Dumlao. Bilang reaksyon sa nasambit ang insidente na nag-viral sa social media. Nagipagkunan na ang DSWD sa local social worker Tangani makaulay ang mga magurang ang kang-aki asin makapaggibo ni makakarigong intervention. Sigun saya dapat matawarin patas asin bastanting pangataman ang mga kaakian tanganing baging productive na manuwaan sa mga maabot na panahon. Tinawandong pa kan DSWD ang importansya kang pagduling proteksyon asin diretso kan mga hubines asin mga kaakian. Sabi ni Dumlao ang DSWD asin local government unit padagos na makikipag-partner para pangatamanan ang kapakanan kang mga kaakian. Sa iba pang detalles ka mga balita ko dyan sa lado nasyonal, igadalan lang ko dyan kan Department of Migrant Workers, DMW, ang pagsuspindir kan deployment ka mga overseas Filipino worker duman sa nasyong kang Kuwait. Kasunod ni kan mamundong pagagadan kang OFW na si Jenny Alvarado na nagadan huliman sa suffocation halis na nasusulo duman sa Kuwait. Kung kaya ini ang nagtulod sa ahensya na mabusisi ang posibleng implementasyon kan mas istriktong mga lakdang dapit sa pagpapadala ng mga OFW sa sinabit na nasyon. Ang pagkagadan ni Alvarado, nakabali sa nagadan ang duwang Nepali na katabang, nagkausa din mas matinding atensyon sa mga peligro na kondisyon ka mga Pilipino domestic workers sa Kuwait kung saan kadakol sa inda nagatrabaho bilang mga katabang. Sa listahan kan DMW, abuto sa 250,000 na mga Filipino domestic workers ang nagtrabaho sa Kuwait kung saan 95% digdi mga katabang. Kinumpirmar man ni DMW Secretary Hans Leo Akdak na binubusi sinakan sa ilang departamento ang mga polisiya sa pagpapadala ng mga OFW kabali ang pagsuspindir o restriksyon kan deployment pasiring Kuwait. Alagad tinawan doon ka sekretaryo na mga desisyon ni gigibun sana pagkatapos na mabusi sing maray asin pagurulay sa pagultanan ka mga Kuwaiti authorities.
Literal na nahulog sa presinto ang sarong lalaki na nagpeke ng police uniform asin nag-selfie pa sa loob kang kampo kang pulisya duman sa General Santos City. Sigun sa report kan lokal na news outlet, sinitar ang 24 anyos na lalaki sa loob kang kampo kang pulisya matapos siyang mag-selfie sa monumento kang SAF 44. Iginari sa kang mga tawan kan General Santos City Police Office na ang lalaki kaya hinanapan subot siya ng kapusugan o ebidensya na mapatunay na saro siyang pulis. Sigun ki General Santos City Police Office Director Police Colonel Nicomedes Olaybar Jr., inaprobisaran subot ka lalaki ang dagsa ka mga taong nagmamaot na magdulok sa pulisya tangaling bakalaog siya sa saindang kampo. Inako mga lalaki ang sayang ginibo asin tinawan doon na nabakal niya ang police uniform sa online store. Nampang subot sa patong-patong na reklamo ang lalaki, kabali na ang usurpation of authority as in illegal use of police uniform. Sa Romana Branch Manager kang Government Service Insurance System GSIS sa Bayungbong, Nueva Vizcaya ang kinastigo ng 21 sundong 38 taon na pagkakapreso huliban sa pagbalgastar ng 8.1 million pesos halis sa educational policy claims. Pinapuso ka sa Digan Bayan, 7th Division, ang conviction ni Ana Maria Fideles. Asin basura ang sayang apila. Sa nainot na desisyon kang Bayungbong Regional Trial Court, si Fideles napatunayan nagkasala ng malversation, pagbargas sa GSIS Act, Access Devices Regulation Act, patinaman Anti-Graft in Corrupt Practices Act. Nadesisyonan kang korte na si Fideles nag-aprobitsar ka mga pundo para sa edukasyon na nagkausa rin dakulang danyos bakulang sa GSIS kundi sa mga biyembro kay ni. Mentras tanto, ang sayang sentensya para sa malversation binawasan pagalis sa 10 sagod 17 taon asin 4 na bulan sagod 8 sagod 12 taon. Pinapatinirmang kang korte ang sayang pagkastigo para sa iba pa mga kaso. Apura kayan, pinapamulta siya ng 6.96 million pesos na may 6% na taonan na interest poon sa finality kan sinambit ng desisyon. Kakampi Network News. Alas 5:45 ang oras gunyan. Mientras tanto matugang sa iba pa mga bareta. Parito pa mangyari sa Lando Nacional. Ibinasuraban kang korte sa Muntinlupa ang motion kang kampo ni Direk Daryl Yap. Napagsaraoras na ang mga sinangat na kaso laban sa iya kang veteranong aktor asin TV host na si Vic Soto may koneksyon sa kontrobersyal na trailer kang pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Sigun sa order na may petsang Enero 14, dahil pinaunrahan ni Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205, Presiding Judge Lisel Akwaitan ang kaurutan ni Yap sa consolidation kang petition for writ of habeas data as in cyber libel complaint ni Soto. Naman silangat ni Soto ang writ of habeas data tanggaling ipapundo. Ang pagkapaluwas kalasabit ng pelikula kung saan sa trail pasana, inaakosara na siyang naglupig sa dating aktres. Nagsaangat man ang aktor ng 19 counts ng cyber libel laban kay Yap. Ibinasuro kang korte ang argumento ni Yap na dapat pagsaruuna sana ang duwang kaso huli sa kawaran ng Berito. Paliwanag kang husgado ang pagdangog sa habeas data gigiyahan kan sa liring rules mentras tantong sa cyber libel complaints ang procedural rules na kapanaban sa revised rules of criminal procedure. Mentras tanto tinablamang kang korte ang motion ni Soto na panuwasan ng show cause order siya uli sa pinos kani sa social media dawa nag-i-existir ang God order sa sinambit ng kaso. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:47. Paliganta mga balita hali ko niya sa mga pagkiriba sa luwas, pagpabakal sa rights kang pwesto sa Naga City People's Mall sa FB Marketplace, piging bisigrana kang Meko. Pareta hali ki Maiko Garcia. Maiko. Pinag-ibisigra na kang Market Awards Committee sa iraram kang Market Enterprise and Promotion Office ang nadiskubreng nagpapabakal ng rights o pwesto sa Naga City People's Mall na nahilingan sa Facebook Marketplace. Susod kay Mr. Neptali Pabines, Market Supervisor for kang Mepo,
mapatunayang magbayular lang. Itong stall owner ang saro sa penalidad, iyan babawian nining rights. Asin masakit ng makakuaning pwesto sa sahod. Pakiuli kong opisyal sa mga habo na magpadago sa pagtienda, mag-transact na mismo sa opisina kan MEPO. Asin mismong MEPO na ang maproseso sa mga ma-apply, asin kung dako lang interesado, iaagi ini sa raffle. Bako manining premier best nangyari ni. Igwa naman silang nagibuan na aksyon, alagad internal na, alagad pa paliwanag ko opisyal na munyan sana sila nagtaram sa publiko, hulita na expose na gayong pagpapabakal ng rights sa Facebook Marketplace. Dagdag na bareta sa lag lokal, di po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Mga bantay dagat kan Libanan Camarines Sur, pigsugo kan lokal na gobyerno na bantayan. Asin siniguruhon na salbado ang mga pawikan, asin sa inang pigsusugukan sa mga baybayon kan sinambit ng Banwan. Baretang yan haliki Mike Rabito. Mike. Nganing masiguro na mababantayan, madakol asin magiging salbado ang mga pawikan, maging ang sa indang mga sugukan dyan sa Banuaan kan Libanan Camarines Sur, nagpaluwas kan sa iyang Memorandum Directive Number 001 o memo si Alcalde Jas Camara kan Banuanin Libanan Camarines Sur para sa mga appointed bantay dagat kan mga barangay kan Bahaw, Salvacion, Tinalmod Nuevo, asin man Tinalmod Viejo. Sa kasuguan ay pigpaluwas kan alkalde, sinasabi kani na ang monitoring asin man na guarding of sea turtle nesting sa Banuaan kan Libanan Camarines Sur. Ang nasambit ng kasuguan kan alkalde ang susugman sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act kung saan pinagsisiguro na matataonanin proteksyon asin man padagos ng bububuhay ang mga pawikan dyan sa Banuaan kang Libanan Camarines Sur. Kung matatandaan, dakol ng mga sightings nin mga pawikan, lalo na itong mga nagsugok ang nagkakahirling dyan sa Costales na barangay sa Banuaan kan Libanan. Kung kaya pinaghaman kan alkalde ang kasuguan, yan taga ni ipaga masiguro na ang mga endangered species na ini kan pawikan ang mahiling pa kan ng mga bagong henerasyon dyan sa Banuaan kang Libanan Camarines Sur. Dakol naman ng mga Banuaan sa gilid kang Ragay Gulf ang ngunyan iguana nin kaparehong kasuguan para sa pagpangataman kan mga pawikan na nagdadagsa sa saindang mga kadagatan, lalo na si man nagsugok sa baybayon. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network. Soltero sa Banuan Camarines Camarines Sur arestado sa sarong bypass operation. Report na yan haliki Jurel Cuba. Jurel. Arestado kan mga miyembros kan Philippine National Police and suspect sa kaso nin pagpapabakal nin droga dyan sa Banuaan kan minalabak ka Camarines Sur. Ikinasaan na drug bypass operation kan grupo kan Provincial Intelligence Unit kay banan ang minalabak ka Municipal Police Station bandang alas 3:08 nin magumagaon kan na sudma kon sa na timbog digdi kan mga autoridad iyo anda duwa nga suspetsado na pareho soltero dyan sa Banuaan kan minalabak ka Camarines Sur. Sarong miyembros kan Provincial Intelligence Unit kan PNP ana nagabakal ni na sarong plastic sachet na may laog ni na shabu. Iyan sa kantidad na abuton na sa 500 pesos. Matapos kaya digdi pigramalan na duwa nga magkaibanan na suspetsado. Nakakuapa na mga autoridad ni na kantidad o ni na aabuton na sa 1.8 gramos ni ipinagpapangalad na bulong na droga arog kan shabu. Asin na ini o minabot gabos sa kantidad na 12,240 pesos. Nangyari ang pagdadako pa sa duwang suspek dyan sa Zona 3 Barangay kan Matauro ka Minalabak Camarines Sur. Pinagbistong sinda alias Nuno, 28 anyos sa soltero kan Zona 1 Barangay kan Baliwag Minalabak Camarines Sur. Kaibanan kani ana alias Boy na sarukman na street level individual, 28 anyos sa soltero, mayo nin trabaho kan
sunado sa Barangay Mataurok, Minalaba, Camarines Sur sa inda mismo na kumpiskar kan mga autoridad ang nasambit ng mga droga. Mga ini pinagabasahan man kana sa indang mga diretso basado sa konstitusyon kan Pilipinas matapos na arestaron kanasambit na mga miyembros kan PNP. Dokumentado man iyan kan body camera na surusulot man kan mga miyembros kan PNP sa pag-arestar sa mga suspek. Bago ini pinagdara sa ipatura kan pulisya, pigdarago na ini sa RHU tangani man ipa-examine ang sina mga lawas na mayo nin anuman na pangkukulog na nangyari sa nasabing pag-aresto kan mga miyembros kan PNP sa drug bypass operation. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Alas 5:53, 7 antes mag alas 6. Balik kita sa iba pang mga balita ngayon sa Radyo Nacional. Pinapasumitir ni House Quinta Committee Co-Chair Mark Inverga ang Department of Agriculture ng supply chain analysis sa mga produktong agrikultura sa pagdangog kang murang pagkain super committee. Nadeterminaran na sa rason kung tano mantinidong halangkaw ang presyo kang bagas iyo ang halabang supply chain. Sa palig ni Agriculture Undersecretary Asis Perez, may tulong layers na inaagihan ng mga bagas bago mapadalagan sa mga retailer, rason kaya halaba ang proseso bago makaabot sa merkado. Pigbulgar pa ni Congressman Inverga na igwang 11 pesos na patong sa bagas ang mga importer ahali bago pa ini makaabot sa mga retailer. Dahil man subot pwedeng ibasol ang gabos sa retailer, sulita maging sinda may dagdag pang mga gastos arog kan bayad sa pwesto asin iba pang juice na sinisingil ka mga lokal na gobyerno. Kadakol mga senador ang nag-atras na kasi ng co-authorship sa kontrobersyal na Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill sa Senado. Ini sa ibong kanainot na sinabi ni Senadora Risa Ontiveros, mayor na may padrino kanasabit ang propesto na iguan 17 senador. Ang signatories o nagpirma sa propesto na mapugol sa paglakop kang 10-age pregnancy sa nasyon. Dayman na iwasan ni Senadora Joel Villanueva na ipahayagan sayang nasa sabuot na paragos niyang ibinabasura ang propestong lay huli sa bigla naman kang propesto na subot na nakakabudol, ulita ayos man ang titulo, alagad pagabot sa nakaparamanduman, mailing ang mga nakasingit na probisyon na naibagay para sa mga aki asin sa kultura ka mga Pilipino. Aktualmente, nadaog niyang kadako na senador ang babawion ang sa indang co-authorship sa propesto matapos makumanan sa mga nakapanaman, ibabase sa international standards ang itutok ng comprehensive sexual education. Pagkusyon man ay Villanueva kung taano ibabase ini sa international standards mantang igwaman sa liring guidelines, kultura, asin pagtubod na pwedeng duman huguton ang mga dapat itukdo sa mga kaakian. Nagparwas naman ang pinakahuring survey ang social weather station para sa party list groups. Kasulig ang payag ang Comelec na dakulan tsansang makakuha ng pwesto ang mga baguhan na party list groups. Kawali sa nag-angat sa survey ang Batang Quiapo na nagtatao ng pagkanood asin legal na aspeto sa mga street vendors asin online sellers para magkaigwasin ng socio-economic security. Sigun sa Commission on Elections, igwang 63 na party list seats na nakataraan para sa 2025 midterm election. Sa kabilugan, 156 na party list group ang nagmamamot ng pwesto sa House of Representatives para sa midterm election sa bulan kan Mayo. Apora sa SWS survey, nakaraugman ang grupo sa listahan ka mga prioridad na sa survey kan Tangery sarong customer-centric market research company. O duman sa mga marites, gadan ang sarong 51 anyos na misis sa Bacolod City matapos subot na balilon. Kan lalaki nindang kataid sa harong, huliman sa pagpapakuriat ting chismis na nambababae ini. Ay, nakamong para chismis na babaero sa inong neighbor. Ipinahayag ang pulisya, nakatupang sa rong taon o kay guwaning dingkilan ang misis asin man ang lalaki nindang kataid sa harong. Ipinapakuriat subot kang biktima na may ibang karelasyon ang lalaki
Asin ipinapaabot man ang chismis sa live-in partner kaning nasa ibang nasyon. Dagdag pa kang report inawan doon kan aki kang biktima na dawa na nga ni parating na nakikipag-ulay ang ina sa iba nilang mga kataid sarong dahil man kani pinapakirawan ang buhay kan suspek. Gadan ang bisis matapos siyang pagsapo ring tama sa sayang likudan. Nakatulog man subot ang suspek asim presenteng pinaghahanap na kan mga autoridad. Ang pambabaril ninuliman sa paiging Marites. 2 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Mientras tanto mga tugang, sa iba pang detalles ka mga baretan niya tungunan, subrikat na sa kabilugan na 6,327 checkpoint ang piglatag ng pulisya sa interong Pilipinas. Una magbungkaras ang implementasyon kang gun ban kanaglikod na Enero 12 taon 2025. Ang mga ini, ipiglatag sa Marbebang Strategic Area sa mga tinampo sa interong Pilipinas. Sigun ki Department of the Interior Local Government Secretary John Vic Rimulya, ang mga ini, pinamanduan kan bastante bilang ka mga biyembro kang pulisya kaibanan ang Marbebang mga asset, arog kang patrol car, motorcycle, at sinibaba. Mientras tanto, sumilikat pa sa 34 election hotspots ang dadeterminaran sa interong Pilipinas kung saan 27 digdi anas halis sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ariba pa gikan sa luwang lugar sa Eastern Visayas, asin 4 na lugar man sa Luzon. Sigun ki Sekretary Rimulya, mapakuriyat ang PNP ni nagdag na police force sa mga nasa bitang lugar tanganing bantayan ang pag-abanti kang eleksyon sa mga ini. Sigun pa kay Rimulya, may bastanding police force tayo mabantay sa kabilugan na eleksyon, asin siguruhon na magiging areglado ang gigibuhon na ersisyo politikal sa bulan kan Mayo. Oras ko niya matugang 1 minuto antes mag-alas 6 ng pag-aga sa mga ultimong bareta niya tungkol niya sa Lado Nasyonal. Pwedeng sumagat pa rin sakod sa 755 bilyon pesos ang mga resources kang Philippine Health Insurance Corporation. Iliyan sabi kan Department of Health. Sinabi ni ASIC Albert Domingo na kabali sa resources ang 150 billion pesos na surplus na pundo, 280 billion pesos na reserba, sin 203 billion pesos na direktang kontribusyon na kukuliktahon ngunit na 2025. Ang iba pang pinagkukuanan, kabali ang 80 billion pesos na dinapunduan na allotment, 21 billion pesos na unreleased appropriations, nahali dapat sa PCSO asin PAGCOR susugo kang Universal Healthcare Law asin 21 billion pesos sa investment income. Dagdag pa ni Domingo, ang PhilHealth igwapang 80.6 billion pesos na babayadan sa Marbebang Ospital kabali ang 21 billion pesos na gold claims na ipaparuwa sa maabot na bulan. Erot naman pisugo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Health, siguruhon ang nagos-dagos na paghatod ni mga benepisyo kang health insurer asin sinabing ang zero government subsidy kang ahensya para sa taon ini ay dapat makapiktar sa paghatod ng mga serbisyo sa pangataman pang salud. Sa may Cameral Conference Committee kanagtarikod na bulan, tinanggal ka mga legislador ang subsidiya kang gobyerno para sa Philippine Health Insurance Corporation para sa 2025 national budget. Ultimong bareta ngunyan, opisyal ng binawi ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Kasugma, ang sayang kandidatura bilang senador sa maabot na midterm elections. Personal nagpasiring si Singson sa opisina kan Commission on Elections para mag-file kan sayang Certificate of Withdrawal. Ipinahayag niya sa media na 2 beses siyang tinamaan ng pneumonia dahil parang nahaloy. Matandaan, ipinahayag ni Singson ang sayang intensyon na maghali sa Senate race kan weekend. Enot naman ang pigpulbaran ni Singson na magkaigwa ng pwesto sa Senado kan 2007 election. Kakampi Network. Oras ko niya mga tugang 2 minutos magalampas ang oras na alas 6 ng pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mabalik at yan. Kaya baran po ang mga baretang aliman sa mga kakamping radyo dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Linggodada, mga baretang halis sa KM Kakampi Partido, asin mga baretang tinipon kan BBS-FM sa Naga City. Biyernes Gunyan, 17 na kampulan na Enero taon 2025. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mabalik at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Ni Mayor Amelita Miguel Basco
ang mga members kan Sangguniang Bayan kan Banwaan na bala matapos na ang mga ini magpasar nin mga mayor na ordinansa bilang suporta sa mga bulaenyong mga negosyante sa sarong ginibong lakdang para mapakusog ang lokal ekonomiya ang Sangguniang Bayan sa pangingat kan mga nagtatrabaho ng konsyales asin suportado kan alkalde kan Banwaan ang nagpasa ng serye ng mga ordinances na ang katuyuhan maparambong asin mataawan nin org na proteksyon ang kamugtakan kan mga negosyanteng bulaenyo kay banan sa mga naaprobar na lakdang iyong tax discounts for local entrepreneurs an extension of the business one-stop shop of both services para ma-facilitate ang mas madaling transaksyon kan mga negosyante sa lokal na gobyerno asin ang pagkondenar kan market stall fees. Ang nasabi ng mga ordinansa nakadesenyo para magtaunin financial relief asin man mapagyan ang pakikipagtransaksyon kan mga ini sa Banwaan. Si Mayor Ibasco nagpahig man kanseng commitment na padagos na tatawanin suporta ang lokal na business sector sa pagsabing igwaan mga nini na mayor na papel para man makatabang sa pag-uswag kan ekonomiya kan sa Banwaan. Ang nasabi ng mga laktang pinaglalauman na matabangan na mapakusog ang resilience kan mga bulaenyo businesses orog na ang nangyaring angat sa sainda matapos na mag-igwan problema ninhuli sa mga kalamidad. DWEBFM. Rinconada. Kambimo Network News. Mientras tanto, sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, pinagkonfirmar ni Mayor Wilfredo Rex Cuba Oliva na sa mga masod na aldaw, gigibo na ang groundbreaking ceremony para man sa Central Business District kan Ciudad de Iriga. Ini ang parte kanaging mensahe ni Mayor Oliva sa ginibuman na groundbreaking ceremony kan 5-story mixed-use commercial building kan Miyerkules na pinag-atindiran kan gabos sa mga opisyales, mga empleados kan lokal na gobyerno, kaiba animan mga bisita arog ni Provincial Director J. Ablan kan Department of Trade and Industry asin ang negosyanteng si Engineer Solomon Monmongo asin mga opisyales kan PNP Iriga asin Bureau of Fire Protection sa Iriga. Sigun sa alkalde, ang lugar na papatugdukan kan Central Business District 2, yaon sa may part kan Barangay San Roque, katahid sa kan Iriga City Terminal, ipinagbiglad pa kani, nakanakalis pang taon nag-alokar na. Si Congressman Mix Villaferte ng kandidat 50 milyones pesos para sa siring na proyekto, apwera pa kan dagdag na 50 milyones pesos para sa pag-construir kan edifisyo. Siniguro ni Mayor Oliva na manlalay ng mga paninda na nasa sentro ng syudad ang planindang darahon na sa magiging bagong sentro ng komersyo sa syudad, urog na itong mga negosyanteng naapektaran kanangyaring kasulo sa merkado. Days or months from now, the groundbreaking Central Business District 2 will also be happening and the site will be at San Roque. Beside the Iriga City at terminal, in fact, Congressman Means have allocated last year 50 million and another 50 million has been allocated for the construction of the buildings. Mang iba-ibang mga paninda sa kasentro Wantanguan, dadarang tapuan na iba santo. Parte kan mga naging pahayag ni Mayor Wilfredo Rex Cuba Arriba Oliva, ipinahid kan alkalde na ang proyekto parte kan pangaturugan kan Arriba Administration na mapayos ang sentro ng negosyo o Central Business District sa siyudad ng Iriga. DWEBFM. Rinconada. Kambimo Network News. Antes kita magparam, pagirumdum po, preparada na po ang venue sa Santo Domingo Elementary School, katakod kan birthday celebration ngunyanal daw ni Congressman Mix Villaferte Digdi sa Rinconada Digdi sa Banwaan na Nabwa. Yan ang mga bareta, halili sa DWB Kamsur. Iniyan sa ditsa na si Benny Desena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat, Benny. Hali dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Rinconada. Pagaling Rinconada, diretso kita naman sa partido. Aramon niya ito mga baretang hali sa KM Kakampi Partido. Kaya baran ito naman sa mga bareta si Rene Aureliosa. Partido. KM Partido. Kakampi mo Network News. Mabalot sa kakamping June o yung mga barata gigadigdi sa KM Kakampi Partido. Mayo pang aprobadong 2025 annual budget na banuanin si Ruma Camarines Sur. Ninuli sa pagkatraso sa partikan lokal na ikutibo kan sinambit ng Banwaan na maibaba o maipasa sa Sangguniang Bayan ang proposed sa Local Climate Change Adaptation Program na labi ka importanteng rekisito antes na aprobaran ang proposed
2025 annual budget kan Siruma Camarines Sur. Iyon ni anagin kapayagan ni Vice Alcalde Sandy Ondis matapos na makaulay ka programang pangyayari sa partido kasudmang pagkaaga. Susog sa Vice Alcalde, napapasakamot pa sa nakan Sangguniang Bayan ang proponido nga Local Climate Change Adaptation Program o LCAP asin Sanggunian. Anya una sa Committee on Environmental Protection na pinapamayan ni Konsal Roselo Abad. Manungod yan sa annual budget, dahil po na ipapasar sa ngunyan, igwa pang sarong requirement na hinalat ang Sangguniang Bayan itong LCCAP na dahil sa muya tulos na ipareceive, kaya medyo na-delayed ang pag-approve kan sa toyang annual budget di sa Banuanin Siruno. Si Vice Alcalde Sandy Ondis na Banuanin Siruma Camarines Sur. Mientras tanto nagtutubod na opisyal na sa likod kan pagkakaatraso sa pag-aprobar kan na budget kan na LGU Siruma. Ang nasambitan ng taon na prosopesto kan na LGU ang maaprobaran man giraray bago matapos ang bulan na Marso tanganing ang lokal na gobyerno magdadalagan bago sa paagikan reenacted na budget na kunsain. Pinagproprohibiran ang paggamit kan 20% development fund na masasakripisyo ang interes kan mga barangay. Mantang sa 20% development fund di kinukuha ang fundo na itinatabang sa mga barangay para sa sendan mga prioridad na proyekto asin na programa. Siring man sirarom kan reenacted na budget. Ipinagpapangalad man ang paggamit kan ng fundo para sa AX program na masasakripisyo man ang interes kan mga kinapobrihan na nag-aagad din tabang sa munisipyo sa pahikan AX. Susog pa kay Vice Alcalde Ondis, oras na maprobarana na propose sa LCAP kan LGU Siruma ang Sangguniang Bayan sa pahikan NBank session sa inda ng pag-urlayan na propose sa 2025 annual budget kan LGU Siruma para dagos na maninig maaprobaran antes matapos ang bulan ng Marso ngonyana taon. KL Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata, Comelec ka checkpoint ka na PNP tigaon may pagnanotara na paglapas sa eleksyon na gun ban ni Loriana sa detalyas kan barata. Sagkod ka sa ugma, may panganotaran ang kinukondusir na Comelec checkpoint kan PNP tigaon na nagabalgar kan election gun ban. Ini ang tinawan doon ng mga pahayag ni Police Major Inara Flores sa OIC Chief of Police kan PNP tigaon sa entrevista kan kakampi minus ka sa ugmang pagkaaga. Susong sa naging pahayag kani sa laog nila 5 adlaw po na magsikad ang election period kanakaaging Domingo sagkod kan sa ugma may paman subot sindang motoristang na lockdown asin na notara na nagabalga kan sinambis ng kasuguan. Susog pa sa pahayag kani dawa na nga ni plain views na ang pag-request nila orog na sa mga four-wheel vehicles alagad may man subot sindang nahiling na nagbalga kani siring man ang mga motorista sigun padigdi ara man kay subot orog na kan mga tigawinyo nang na mga panahon na bawal ang pagdalakan asin pagbitbit kan na mga deadly weapons orog na mga badila kung mayo maning exemption gikan sa Comelec dawa pa igwasin din mga permit to carry outside residence na piga babawal kan na Comelec kunya na panahon na sigun digdi solamente ang Comelec sa nakayaan na poder na magtaon ng exemption sa pagdarakan siring na mga bagay o mga deadly weapons o yan mga pahayag ni Police Major Inara Flores. Kung kang pag-kick off kang Comelec checkpoint kang nakaaging Domingo, so far po may paman po kitang na-apprehend na nagbabiolate kang sa tuyang Comelec gun ban. Pero po, siyempre po, padagos pananggan po ang sa tuyang pag-implement kaya yung mga Comelec checkpoint atin itong regular na PNP. Parte kay managing pahayag ni Police Major Inara Flores ang bagong OIC Chief of Police kan PNP sa Banuanin Tigaon, Camarines Sur. Dagdag na barata sa lado lokal para sa kakampi Network News. Ako man si Loriana Marinaga. KL Partido, kakampi mo, Network News. Saro pang babae na may kasong staff arestado ka na tigaon na PNP. Dads Prado sa detalyas kan barata. Arestado pa ang sarong babae sa Banuang Kantigaon na Camarines Sur kan mga operatiba Kantigaon PNP sa Pangilinan Police Major Inara Flores ating Chief of Police sa gilibong manhunt carry operation kan naglikod ng aldaw banda kan alas 9:55 ning aga sa barangay Karay Kayon Tigaon Camarines Sur.
Ang suspitsado pigkukonsiderar na wanted person sa lambit ng banwaan. Asin ang suspect pigbito na sa rong 63 anyos, may agum asit residente Candil Carmen Street, Barangay Nato, Sangaya, Camarines Sur. Ang nagsabing akusado ay naristar sa visa ka na mandamiento de aresto para sa kasong estafa sa paagi kang falsification of public document, Article 48 in relation to Article 315, Paragraph 2, letter A, as in Article 172, kana revise sa Penal Code na may criminal case number T-5431 na may pagrekomenda na piyansa na nagkakantidad din na abot sa 18,000 de pesos para sa iyang temporaryong libertad. Ipinaaram sa suspetsado ang sa iyang mga direksyon constitutional asin dalangkan pag-arestar sa iya asin tulos man na nakalaya pagkatapos na bayaran kani ang kantidad ka na piyansa na pagrekomenda ka na korte. Mientras tanto, sa ropas sa mga suspitsado, ang padagos pang pinaghahanap ko niyan kan mga autoridad. Ang nasabing operasyon ini bungakan mas pang pinapusong na kampanya kan kapulisan na kontra sa mga nagkasala sa aram kan lay inisubot ang patutuor sa pagkataraban kan mga namamanuan asin kan kapulisan para man sa sarong matuninong matiwasay asin maswag na banwaan. Para sa Kakampi Network News dan sa Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo. Network News. Sa ultimong barata sobra sa unbil ng mga estudyante sa elementarya, sekundarya, sa kolehiyo, ang magiging na beneficiaryo sa mangyaring payout ka na Poverty Educational Assistance Program. Ngonya na aldaw sa Banuan ka na San Jose, Camarines Sur. Sosogi konsyal Bob Clotario Pansya ka na Banuan na San Jose. Ang payout mangyayari alas 9 na pagkaaga sa San Antonio Covered Court sa sinambit ng Banuan na consigned. Sobra sa unbil na mga estudyante sa elementarya, sekundarya, kolehiyo, nagikan sa 29 barangay ka na San Jose ang makakaibanan o ang makaka-receiving educational assistance gikan sa gobyerno provincial kan Camarines Sur na pinapamayo ni Gobernador Luigi Villafuerte at sa pagkikipagtabangan ni Congressman Elry Villafuerte kan Segundo Distrito kan Camarines Sur. An Educational Assistance Program na sakop bilang benepisaryo ang mga estudyante sa elementarya. An parte kan pinaiwas na programa kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa lado kan edukasyon. Sigun pa kikagawad Clotario, pinagdalauman na maging na presente sa sinambit na okasyon na aktibidad. Si Congressman Elry Villafuerte, Vice Governor Sal Fortuno, ang bagong amigo kan na Partido Marco Imperial Gumabaw, Vice-Alcalde Biong Panuelos na kandidato sa pagkabukal kanikapat na distrito kan Camarines Sur, asin at bilog na linyada kan Team 1 San Jose sa pamamayo ni dating bukal Maymay Pacamara. KM Partido, kakampi mo. Network News. Nakamping June yan ang katripunan kan mga barata. Gikanigdi sa KM Kakampi Partido. Nagatod sa indukan mga barata. Ang sinupon lingkod, Rene Orellosa, Mabalos, Marinaga. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko yung matugang alas 6:24 din pagkaaga. Isunod na mga baretang tinipon kan BBS FM. Kaya parang naman sa mga bareta si Junel Cuba, BBS. BBS, basta bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping John na uyaman ang mga barata gigandigdi sa 91.9 BBS FM Naga. Napapakinabangan na nga ni kan lokal na gobyerno kan siyudad Kanaga alagad ang obligasyon kaning bayadan an may sadiri kanda daga abo ng bayadan ni Mayor Nelson Ligacion kan siyudad Kanaga. Anasambit ng daga iyo an 2,000 na square meters dyan sa parte kan San Isidro, Naga City. Napiga o napaga sa sadirikan na pamilya Panganiban na iyo ang pinagaapod na road right of way o tinampo palaog sa sanitary landfill kan Naga City. An urulay kanda barangay kapitan na si Veronica Panganiban kan San Isidro babakalon kan Naga sa paagi ni Mayor Nelson Ligacion sa pamilya Panganiban na kantidad
1.5 milyones pesos. Ang sinambit ng daga, 5 taon na ang nakakaagi, asin nagagamit na ang daga poon kan mag-operar ang sanitary landfill kanda Siyudad Canaga sa Barangay San Isidro. 150,000 pesos pa sana ang naitataong bayad sa pamilya Panganiban. Asin na igwapanin obligasyon si Mayor Nelson Ligacion o City Hall na sobra sa 1 milyon ang babayadan sa pamilya. Alagad kan sinisingil na ni Mayor o si Mayor Nelson Ligacion ni Barangay Kapitan Veronica Panganiban, hinanggutan pa ang kapitan asin na an makatiritriste tahabo ng magbayad ni Mayor Nelson Ligacion o kan City Hall subuot sa natatada pang balanse. Uya si Barangay Captain Veronica Panganiban kan Barangay San Isidro, Naga City. Iyo po. Ang ano ko po nga ni talaga, gusto ko na po iyang saraduhan. Kumbaga po, grabe na ang panluloko sa mo ni Mayor. Kumbaga, iyo po, itong tungkol po sa daga, hanggang ganyan po, mayo pa ning resulta na, kumbaga po, bayadan kan City Hall. Ang nangyari po kaya, kanakaaging taon 2023, nagtao po sa mo ning 150,000. Ang sabi po kadto ni Mayor, ang tada po alat-alaton. Kan nagkasimbagan po kami ni Mayor, kaya po ngunya nagahalat kami kan kabayaran, tas siya po ang kaulay ko kaning dagang ini na nagkakantidad po ning lampas 1 milyon ang babayadan sa mo. Kaya lang po nangyari, daiman po sako nakikiulay ang City Hall, si Mayor. Artiyan ka na mga pahayag ni Kapitana Veronica Panganiban ka na Barangay San Isidro, Naga City. Dagdag pa kaniya na igwa subuot nagpaabot sa iyang impormasyon na nag-urulay na dasinda ni Mayor asin na bayad na daan City Hall sa nasambit ng daga. Alagad sa paliwanag ni Barangay Captain Veronica na daiman lamang sinda nagkakaulay kan alkalde kan syudad. Uli kani nagtutubod si Kapitana na talaga subuot na ambugon si Mayor Nelson Ligacion, sabi subuot kanda Barangay Kapitan. Uya pa si Barangay Captain Veronica Panganiban. Iyo po. Pero po dahil kami nag-urulay ngayon, taigwa po akong nakaulay. Ang sabi po nag-ulay na kami. Sa araw po kaya urulay, talaga pong nagtutubod ako na ambugon talaga siya po. Mayo po, nag-ano po kaya ako, kanto po baga, nag-ano ako ng attorney. Kaya lang po, ang nangyari, dahil ko po aramduman sa attorney ito na, ang sabi po, nag-ulay na da kami ni Mayor. Na samantala po, mayo lamang sa kong nakiulay. Artiyan kan mga pahayag ni Barangay Captain Veronica Panganiban kan San Isidro, Naga City. Sinabi pa man kan Kapitana na grabe na subuot ang pagluloko na ginigibo sa sainda kana alkalde. Nag-iisip naman lugod siya na pasaran na daan tinampo kunda ilang daan niya naisip na pwedeng maging mabata ang naga oras na ipasara ang sinambit ng tinampo. Uya pa si Barangay Captain Veronica Panganiban. Ano mo po talakabot sa iyo si titulo mo? Ang sabi po, iyo po, ang ano ko po nga ni talaga, gusto ko na po iyang saraduhan. Kumbaga po, grabe na ang panluloko sa mo ni Mayor. Kumbaga po, garo na gaano pa man po ako, sa siyempre po, pag sinarahan ko ang syudad ning Naga po talaga mabata. Lalong-lalo na po nga ni katong nakaaging bagyo, kung nasarahan ko na po ito, di grabe po ang basura sa Naga. Pinapaluwas pa man subuot ni Mayor Nelson Ligacion na nagkaigwa na sindanin orulay. Alagad mayo man nganing nangyaring pag-uurulay, taday ngani subot sinda nagkakaigwa ni na arampangan kanasambit ng alkalde. Dagdag pa man ni Barangay Captain Veronica Panganiban na mahilig subuot mamulitika si Mayor Nelson Ligacion. Daiya subuot siya maumaw bilang Barangay Captain sa sarong salang tao asin man arog kan alkalde na subuot ambugon pa. Uyan parti pa kan mga pahayag ni Barangay Captain Veronica Panganiban. Ano mo po talakabot sa iyo si titulo mo? Ang sabi po sa ko kadto, ano mo po talakabot sa iyo si titulo mo?
Ang sabi po sa ko, Mientras tanto, pigpaig paman kanina ang titulo kinuasa sa iya kan alkalde sa paagi kan pagsugo kan sarong wing na empleyado kan na City Hall. Asin na sinasabi na susubliun sana ang titulo ta igwang papakarayo na sarong numero. Alagad, abo na subot itao sa iya ang titulo kan daga kan ini kinukuha niya. Ano mo po talaga kabot sa'yo si titulo mo? ang sabi po sa ko kadtong kinuha niya, may sinugo po siya igdi, may aayuson lang po daang sarong number. Di, tiwala mo po kami. Ta, siyempre, mayor siya. Iyo, saka Kaya lang iyo. po ang problema po, kang kinukuha ko na, taaloy na po duman si Tito Lumi, abo na po sa kung ipatao ta. Ang sabi po ni Ma'am Wing, na ito po niyaon sa may housing, kulang pa po da kaming sarong titulo para ko ano ni Mayor. Sabi ko, taano, sa diri niya ang lote me, tako ko ano niya ang titulo me. Gusto pong ko anong si duwang titulo. Iyo. Talagang kinuha niya si Tito Lumi. Ano Kaya da- kinukuha ko po, abo na talaga saan kong itao. Anong maray po kaya? Day ko po nga ni Aram, baka po, day ko lang sigurado kung pigtatransact po. Iyo po yan ang sa isip ko po. Partiyan kan mga pahayag ni Barangay Captain Veronica Panganiban kan Barangay San Isidro, Naga City. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Water level sa mga dam sa Camarines Sur binabantayan. Buyet Padere sa detalye. Binantayan ka National Irrigation Administration Camarines Sur Irrigation Management Office ang level kan tubig sa mga dam sa probinsya huli kan mga pagkuran. Kapalinaan kagay kay dam sa Agowa, Upper Barigdam sa San Ramon, Lake Buhi, Hinagyagan, Asintigman Dam sa Calabanga. Sa pinalwas na posting kan niya Camarines Sur, sinabi nga sa normal level ang mga ini arog sa Hinagyanan at Sintigman Dam ay magpapagpapuluhan ang maagapan ang pag-iwit ng mga residente sa palibot ni Gulman kay Baraero, Irrigation Officer kaniya Bicol, automatic mga mga personel kayong mauran, urog na duman sa mga nainota report sa inda na nagkakaigwa o magkakaigwaling baha, urog na sa Rinconal area na igwang bagong proposed project laban sa pagbaha. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. 16 na mga estudyante sa Pamplona nagpailing nin talento bilang parte kan PNR Safety Campaign. Daryl Banyas sa detalye. 16 na mga high school students gikan sa apat na eskwelahan sa Banwaan in Pamplona ang nagpailing kan sa indang tibay sa art sa ginibong chalk art contest kan Enero 15 bilang parte kan PNR Safety Campaign. Mawat ng kampanya na palangkawan ang kaaraman kan publiko dapit sa seguridad sa Riles kana mga tren asin man mapakaray ang serbisyo kan PNR ng Israelian people. Ganda sa Listin Lauta, Assistant General Manager at Human and Chairperson kan Safety Awareness Campaign ang sinambit ng aktibidad parte kan pagkikipag-koordinar kan PNR sa mga eskwelahan tangarid maitulod ang mas salbadong kapalibutan. Nagpartisipar ang mga estudyante na hari sa Pamplona National High School, Ramon Felipe National High School, Del Rosario National High School, asin ang Maura Cibulo High School na ang sa ilang mga obra pigusgahan base sa creativity, clarity kan mensahe, originality at uniqueness ay sa in ang safety summit sa mga sa Electroban asin nakatalaan mag-receive in mga class private. Paglamat man sa PNR ang mga principal silabit ng mga eskwelahan sa pagkondusir kan siring na aktibidad. Mientras tanto, piging kami narman ni General Manager Giovanni Miranda ang gabos na suportaran ang kampanyang Stop, Look and Listen maging riles alisto para iwas peligro inidaa para sa masalbadong komunidad. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. National Irrigation Administration binabantayan ang patubig sa mga kaumahan ngunya na planting season. Boss O. Kaisminda sa detalye.
Padagos ang monitoring kan National Irrigation Administration sa mga umahan igdi sa probinsya nin Camarines Sur asin Bicol Region. Sangunyan nagtatanom na ang mga parauma asin padagos an water delivery kan National Irrigation Administration tanganing masiguro an na mapatubigan nin tultul an mga umahan pa sinaman sa sindang pangangaipuhan. Kasabay kay ni an padagos man na maintenance kan mga irrigation canal tanganing masiguro na mayo nin mga nakabagat na sa agihan kan tubig pasirin sa sindang umahan. Mentras tanto nagpapadagos pan ang monitoring kana mga project para mas lalo pang mapapusog ang mga irrigation facilities particular na ang mga estruktura kay ni mantang kasugma na kay guaman ni na pagateripon ang mga opisyal ka National Irrigation Administration tangani sabot na masiguro na maging tultul ang patubig lalo na sa labi-labing pangaipo na harayo sa ang water irrigation na kaipuhan mapatubigan, tangani subot na maging maray ani kan mga parauma. Para sa Kakampi Network News, Oscar Ismeda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping June na an mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Thank you, Junel, and sa BBS FM. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko yung matugang alas 6:37. Babalik kami para sa mga ultimong bareta at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Camarines Sur asin pamayukan National Unity Party na maaprobaran kang Kongreso ang propesto tanganing dagos ng iuktaba ang nakatalaan na barangay asin sangguniang kabataan eleksyon sa Disyembre ngunya na taon 2025. Hindi mo ni Congressman El Rem pahayag matapos aprobaran ka Senado ang Senate Bill number 2816 sa katulasin huring pagpasa tanganing ibalyo ang barangay asin sangguniang kabataan eleksyon sa Oktubre taon 2027. Sa Kamara ng Representantes, sinabi ni Congressman El Rey na naaprobaran na kang House Committee on Suffrage Electoral Reforms ang House Bill 10344 karakteriko na taon na nagilipat sa barangay asin sangguniang kabataan eleksyon sa 2026. Si Congressman El Rey Villarfertillo may padrino kang House Bill 10344. Liwat magdagbukas ang sesyong kan Senado asin Kamara kan nagtalikod na Lunes matapos ang Christmas break asin ma-adjourn ang sesyon sa maabot na Pebrero 8 para man tawandalan ang padangadang ng midterm elections. Ang sesyon liwat na mabukas sa Hunyo 2 sa Good 14 kung saan na matapos man ang 19th Congress. Sa iba pa mga bareta jatong ngunyan, lampas na naman sa 2,000 na mga estudyante gikan sa Camarines Sur ang natawaran ng educational assistance. Yan siraram kan sinambit ang programa kan Gobyerno Provincial kan Camarines Sur sa pagtabangan kan Department of Social Welfare and Development. Mismong pinanganutan ni Governor Luigi Villarfuerte, patanama ni Congressman El Villarfuerte ang pagbariwas ng ayuda para sa mga iskalar gikan sa Banaoang Campili gain sa asin San Fernando, Camarines Sur. Sigun sa sarong benepisyaryo na si Mariam Cabasi kan gain sa Camarines Sur na kulang tabang ang sinambit ng programa para sa iyang pag-eskwela sa koleyo. Ikatuloy niya ng beses na nabenepisyaran kan na sinambit ng scholarship program na nakulang tabang sa sayang allowance asin mga proyekto sa eskwelahan. Nagpaabot man ng pasalamat sa mga opisyal sa palagos na pagtauning suporta dawa yaon sa mga harayong lugar para sa nasambit ng programa. Mayo pa lamang na irislong violator sa Comelec Ganban, digdi sa Siyudad Ganaga, po na magsikad ang Comelec checkpoint, karakterikod na Enero at 12. Araw ka mga ordinaryong checkpoint, violator sa traffic laws, pati naman local ordinances ang nasitar. Huli kayan, ginatos lang citation ticket ang naipadawas sa mga Comelec checkpoint, digdi sa Siyudad Ganaga, laban sa mga motorista. Siring kapi ginauman, parati mga motorcycle rider ang perming nasisitar. Nakul nagtutubod
na mayo nagpupulbar na magpalusot sa paagi ng mga checkpoint sa Naga na may bitbit ng baril o mga ipinagbabawal arog ka mga patarom. Yan huliman ka nasustiniran na mga border control kan liderato ni Police Colonel Erwin Rebellion. Una siya mag-asumir sa sayang pwesto bilang City Director kan Naga City Police Office na magsasarong taon na ngunyan na bulan kang Enero taon 2025. Matandaan sa larong liderato ni Rebellion na sustenir ang police visibility na day nangyari sa mga nainot na nagtukaw bilang City Director Naga City Police Office. Mientras tanto mga tugang, liwat na iniimbitaran ni Congressman Migs Villafuerte ang mga taga-Rinconada, si mga taga-probinsya kan Camarines Sur na aprobitsaran ang sayang birthday celebration para sa ika-36 sa anyos na kumplianyo. Katakod ka na sarong okasyon na gibon at yan dyan sa Banuan kan Nabua Camarines Sur kung sa tampok ang konserto. Asibig kilauman ang presensya ni Bamboo asin man ni Taylor Swift. Alas 6 ning pagkabanggi at yan, ibubukas na ang gate kang Santo Domingo Elementary School dyan sa Nabua Camarines Sur para sa mga boot magdalan. Apore kayan, may mga libreng sakayman sa mga madaralan hali sa mga harayong barangay kan Rinconada area. Arog dyan sa Palsung Bula Camarines Sur kung saan ang libreng sakay mahalat sa tubagan kang Barangay Hall. Sa Bato Camarines Sur, mahalat sa Guyudan Crossing. Asin sa sentro kan Nabua, sa tubagan mismo kan Municipal Hall. Apela kang konserto, bigalo man ang mga surpresang parapol na gigibuhon sa sinambit ng selebrasyon kang kumpleanyo ni Congressman Migs Villafuerte na pigalauman atin din naman kan sa mga kapamilya. Baron si Congressman Elry Villafuerte na makandidato ganaray sa pagkagobernador sa Camarines Sur pagabot kang midterm election. Ultimong bareta niya ito kunya mga tugang. Mapanuwas at yan ng pahayag si Congressman Elry Villafuerte sa saro naman na simulcast interview kan mga kakamping radyo dapit sa mga akusasyon na idadaklag kan sa iya mga kalaban sa politika digdi sa probinsya kan na Camarines Sur dapit sa mga ipinapalakop na akusasyon in mga fake news asin mga trolls sa probinsya kan na Camarines Sur. Si Congressman Elry Villafuerte, inot naman nagpahayag na sa iyang kakasuhan ang mga nag-aakusar dapit sa mga sinasabing fake news na ipinapalakop kan sa ilang kampo laban sa mga kalaban na igdi sa politika. Matandaan si Nelson Ligacion, alkalde kan Siyudad Ginaga, nakaabot pa naman sa Metro Manila tanganing magpa-press conference sa Daiman Piglantad kung isa'y mga nakatindir para sa akusasyon ng mga fake news laban sa mga Villafuerte. Kabali naman ang mga akusasyon ni Bong Rodriguez na siya biktima ng fake news asin man kan sa idang kasabwat na si Joe Sabal. Nainot naman inaakusaran ni Congressman Elry Villafuerte na saro sa mga nagpapalakop ng mga fake news digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Kakampi Network News. Alas 6:47 bareta sa ruwas kang Pilipinas ngunyan. Ipinagmarakiban ni US President Joe Biden ang trayumpong ceasefire sa pagkultaran kang Israel asin Hamas. Sinabi ni na dahil nasayang ang ginibong pag-maigot para man mapatugot ang duwang lado na mag-responde sa nasambit ng maturinong na pag-uulay. Pinasalamatan man ganyan ang duwang lado, ulit tanay dinidaan magayon na darakan katuninungan sa pag-uulay. Ang sinambit ng kabinugan na peace deal, babantayan man ni US President-elect Donald Trump kung ini maipapautob ning tama. Iguan tulong parte ang ceasefire, enot 6 na bulan, pagkapalibre sa mga bihag, asin pagkatapos ang ikalawang parte, ang permanenteng ceasefire, mentras tantong ang ikatulong parte, pagbabalik sa mga nagananabangkay sa silang kanya-kanyang pamilya. Mga tugang, yan po ang mga baretang naantapianan sa Kakampi Network News. Mauran-uran ngunyam pong aldaw na Webes. Pero may iba pong bagyo, arugan dati, Sherline Manggiraray.
Ang Kakampi Network News, babalik po sa Lunes. Sa aga po, antabayaran kita. Yaong kita sa studio kang BBS FM para sa tuyong mga programa duman. Pun alas 6 ng pag-aaga, sunong alas 7 hanggang alas 9. Balik po ang programang probadong serbisyong ka-Ferte Simon Cas Manggiraray, kay bana sa tuyong mga co-anchors. Ali po sa banda iba-ibang kakamping radyo digi sa Camarines Sur. Sa pagkarang kasto yung mga nakatuwang sa pagkatod ka mga bareta, ang DWEB-FM Kamsur sa Ringkunada, ang KM Kakampi sa partido, asiman ang BBS-FM sa Naga City. Ali ba po digdi sa studio kan Kakampi Kamsur online sa Naga City. E paano ko sigin para sa lado teknikal. Ako po si Jun Bernas, sagkun sa masunod niya itong pagkatod ng mga baretang amay, mga baretang on-air online. Ini po ang Kakampi Network News. Happy weekend sa Indo. Kakampi Network News. KM Kakampi. Kamsu.